since ang ginagawa ko po ngayon is leaders training. Hindi po ito easy training, hindi po ito empowered consumerism training. Leaders training po ito. Ibig sabihin ng training nito, i-mold po namin kayo into becoming a leader. Not just, not just in empowered consumerism, but sa lahat po ng aspeto ng buhay. So itong training na to mga kaibigan, may a-apply nyo lang po, hindi lang po sa empowered consumerism, but you becoming a leader. You growing as a leader. Kasi mga kaibigan, for you to become successful sa anumang aspeto ng buhay, kailangan leader kayo. Nag-agree po ba kayo doon? Hindi, wala akong nakitang isang tao na yumaman or naging successful sa buhay na hindi po leader. Nakakita na po ba kayo ng isang tao na naging sobrang successful pero hindi leader? Wala po ako nakitang ganun. Wala po ako nakitang ganun. Kaya napaka-importante, especially dito sa ating negosyong to, mga kaibigan, that mag-grow po kayo as a leader. Kasi I believe sa karamihan na nanonood ngayon, yung iba hindi pa rin po confident na sabihin sa sarili nila na leader po sila. Tama po ba? If you guys agree with me, please type 1. Marami pong nanonood ngayon, I believe, hindi pa rin kumbinsido sa sarili nila na leader na sila. Yung tipong may duda pa rin na parang kaya ko kaya itong negosyong to. Magsasucceed kaya ako dito sa negosyong to. Kaya ko ba yung ginagawa ng mga top leaders? Kaya ko ba maging sobrang galing magsalita? Kaya ko ba mag-handle ng isang negosyo? Kaya ko ba mag-handle ng isang network na napakalaking network? I don't think kaya ko yun kasi wala naman ako napag-aralan, unang-una sa lahat. I don't think kaya ko yun kasi all my life, introvert ako. Gusto ko lang nasa loob ng bahay, takot ako humarap sa mga tao. Tapos ngayon, sasabihin mo, magiging successful ako para maging, kailangan ko maging leader para maging successful? Eh, hindi ako leader eh. Kaya ito mga kaibigan, ito sinasabi ko po sa inyo. You need leadership para maging successful. Kaya isa rin po sa mga dahilan, mga kaibigan, kung bakit dito sa empowered consumerism, not just in empowered consumerism, sa lahat na lang po, merong nagsasucceed, pero maraming hindi nagsasucceed. Ngayon ito tanong, anong meron doon sa mga nagsasucceed kumpara doon sa mga hindi nagsasucceed? Bakit mas maraming hindi nagsasucceed kumpara sa mga nagsasucceed? Isa lang po sagot doon, mga kaibigan. Kasi yung mga nagsasucceed dito sa negosyong to, yun po yung na-discover nila yung kanilang potential. Yun yung from the start or before, siguro habang ginagawa nila itong negosyong to, nalaman nila na, ay, ito palang potential ko. Ito pala yung kumbaga parang kung ikaw superhero, parang ikaw ito pala yung special power ko. Since na-discover nila yung kanilang potential, mga kaibigan, ano ginawa nila? In-improve po nila yun. Pinagaling pa nila yung sarili nila. Nag-focus sila dun sa kanilang potential. And that is why, nung naging sobrang galing sila, na-unleash na po nila ang kanilang potential power. Na-unleash na nila. And mga kaibigan, pag kayo na-unleash nyo ang inyong potential power, isa lang po ibig sabihin yan, magiging unstoppable kayo. Kaya ang title po is Limitless. Kasi once na ma-discover ninyo ang potential power ninyo, magiging limitless po kayo kung nag-take advantage po kayo, kung ginalingan nyo po, kung in-improve ninyo yung potential ninyo. Importante po, mga kaibigan, yung tinatawag na potential. Pero ano nga po ba ang potential? So yan, baguhin natin yung ating screen yan para mas malaki. Ano po ba yung potential na tinatawag? First, we need to define what potential means. Yan. So, potential, ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, latent qualities or abilities that may be developed and lead to future success or usefulness. Ibig sabihin, ito pala isa sa mga ingredients na kailangan mo kung gusto mo mag-succeed sa buhay. Again, I'm not pertaining to empowered consumerism alone, but you as a leader. Gusto mo mag-succeed, kailangan mo malaman talaga yung potential mo. Kasi without the potential, imposible pong mag-succeed ka sa buhay. Maging financial po yan, o kahit anumang aspeto, without you discovering your potential, imposible, 100% sure po kami, or ako, sorry, na hindi ka magsasucceed. So, isa sa mga ingredients para mag-succeed ka, unang-una sa lahat, isa sa mga una mong dapat gawin, madiscover mo kung ano ang iyong potential. Bakit? Kasi pag na-discover mo ang potential mo, dun ka
magfo-focus. Bakit? Yun yung dun ka magaling eh. Yun yung passion mo eh. Ang problema mga kaibigan, kaya yung iba, kung mapapansin nyo, meron po mga networkers, marami dito sa industriya na to, ginagawa naman nila ng tama yung negosyo. Nag-aaral naman sila, nagre-recruit nga sila, nagpo-prospect, nagbebenta ng mga produkto. Yan o, sabi ni Sally Concepcion, sorry yan, biglang na ano ko eh, nawindang ako dito sa kanyang comment. Sabi niya, Sir Christian, ang ganda ng boses mo, parang announcer. Wow, di ba? Wow. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Sally Concepcion. Sorry medyo nawala ako. Okay, going back. Sabi nga mga kaibigan, dito sa negosyong to, marami po ang tagal-tagal na sa negosyong to pero wala pa ring resulta. Pero magtataka ka, ginagawa naman nila ng tama yung negosyo. May nakita na po ba kayong gano'n? If you guys agree with me, please type 2. May nakita na po ba kayong mga gano'n na, grabe power na power to, halos araw-araw, baliw na baliw, may kausap naman araw-araw, may dinadala naman araw-araw, may binibenta naman mga produkto araw-araw. Pero bakit hindi niya mapalaki ang grupo niya? Bakit may isang taon na hindi pa rin kumikita? Alam niyo kung bakit mga kaibigan? It's because maybe yung leader na yon still hasn't discovered his potential yet. Pag hindi mo na-discover ang potential mo, hindi mo malalaman kung hindi mo na-discover ang potential mo, hindi mo malalaman kung saan ka magsisimula eh. Yung tipong, nasubukan niyo na po bang maranasan yung parang hindi mo alam paano sisimula ng isang bagay? Yung tipong alam mo na gusto mo to, pero hindi mo alam paano simulan? Isa lang po ibig sabihin noon. Hindi niyo pa po na-discover ang inyong potential. That is why in this business, mga kaibigan, it is so important that you unlock your potential. Kailangan natin i-unlock your potential. Can you please, everybody please type in the comment section below, unlock. Yan. Unlock your potential. Kasi mga kaibigan, we all have our potentials. Wala pong exempted dito. Lahat ng tao dito sa mundong to, meron pong potential. Ang problema, nakalak. Hindi pa nididiscover. Nasa loob lang po. Hindi pa talaga na-unlock yung kanilang potential. Hindi nila alam na meron silang ganitong klaseng talent. Hindi nila alam na meron silang ganitong klaseng galing. Why? Because most people still haven't unlocked their potentials yet. Kaya dito sa mga kaibigan, dito sa training na to, I will teach you kung paano ninyo ma-unlock yung potential ninyo. Or kung paano ninyo mas lalo pang ma-develop ang inyong potential. Okay po ba yun? Okay? Ituturo ko po. Pero sabi nga, how important? Gaano ba ka-importante ang pag-unlock ng potential? Pwede ba ako mag-succeed na lang nang hindi ko na-unlock yung potential ko? Ang hirap naman yata niyan. Paano ko malalaman kung ano talaga potential ko? Ang nakita ko lang, itong negosyong to. Ang nakita ko lang, magbabagong buhay ko. Ang nakita ko lang, kikita ako ng pera. Ba't kailangan may pa-unlock pang nalalaman? Like I always say during my trainings, mga kaibigan, dito sa negosyong to, ang pinakamadaling gawin is mag-recruit at magbenta ng products. Yun po yung pinakamadaling gawin. Unfortunately, karamihan ng mga leaders nagpo-focus dun sa pinakamadaling gawin, which is mag-prospect, magpa-pay-in, at magbenta. Alam niyo yung pinakamahirap gawin na dapat mag-focus kayo is for you to become a leader. Yun po yung nagiging problema ng karamihan. Yung karamihan, nagfo-focus po sa pagre-recruit lang at pagbebenta ng products, pagre-recruit ng mga prospects. To tell you honestly, mga kaibigan, yun po yung pinakamadali, yun po yung pinaka-basic na gagawin mo dito sa industriya to. And that is the reason kung bakit ang daming hindi nagsasucceed dito sa negosyo to is because most people focus their attention dun po sa pag-prospect at saka pag-bebenta. What people don't realize dito sa negosyo to, dito sa industriyang to, is ang mga nagsasucceed dito are yung mga taong leaders. Yung nagsimula na hindi leader, yung nagsimula na hindi pa nila nadidiscover or na-unlock ang kanilang potential, but then throughout the process or during the process of them becoming successful dito sa negosyong to, they are slowly unlocking their potential. Bakit? Kasi uma-attend po sila ng napakaraming trainings. They prioritize learnings. They prioritize yung knowledge, mga kaibigan.
Ang priority nila is for them to become leaders. Para pag nagkaroon sila ng automatic bigla ang 10,000 downlines, kayang-kaya na nila ma-manage po kaagad yun. Bakit? Leader na sila eh. Sige nga, tanungin kita, kung bukas na bukas magkaroon ka ng 10,000 downlines, ready ka na ba? Can you say that you are 100% prepared to handle 10,000 downlines tomorrow? Kasi kung hindi ang sagot, kung hindi mo alam mag-train, kung hindi mo alam paano sila i-handle, that is maybe the reason why you're still not on top. Kasi hindi ka pa handa. Kaya dito kaya palagi po kami may leaders training, mga kaibigan. We want to prepare you sa mga mas malalaking challenges. Sabi nga ni Sir Jurgen last Saturday 2 Saturdays ago, during our EC-tainment, yung kasi naging yun doon is Spider-Man. Sabi niya, with great power comes great responsibility. Ibig sabihin po nun, mga kaibigan, hindi lang po pagkita ng pera pinag-uusapan dito sa empowered consumerism. The more na kumikita ka na malaki, the more na lumalaki ang grupo mo, the more responsibilities, the more obligation. And kung hindi ka po handa sa mga responsibilities na yun, kung hindi ka po handa doon sa mga obligations na yun as a leader, hindi po ibibigay ng Diyos yun. Because our God is fair. Hindi niya po ibibigay sa inyo, mga kaibigan, ang isang bagay na hindi niyo pa po deserve. Kaya keep on attending trainings, keep on learning. And one of the things you need, sabi ko nga dito, one of the things you need first to realize is for you to unlock your potential. Bakit? Sabi nga ni Socrates dito sa kasabihan, sabi niya, to know thyself is the beginning of wisdom. Hindi ka po magkakaroon ng wisdom, mga kaibigan, kung unang-una sa lahat, hindi mo talaga kilala kung sino ka or hindi mo kilala yung sarili mo. Ano ibig sabihin na hindi mo kilala yung sarili mo? Kung hindi mo pa na-unlock yung true potential mo. Kaya sabi ko nga, di ba, meron ka isang gusto, hindi mo alam pa paano magsimula. Bakit? Hindi mo pa alam kung saan ka magaling eh. Hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin. Hindi mo alam kung ano yung mahal na mahal mong gawin. It's because you still haven't unlocked your potential. So dito sa negosyong to, first thing you need to do, unlock your potential. Kasi the moment na ma-unlock mo yan, I'm telling you, the moment na ma-unlock mo yan, magiging limitless ka. Kasi the moment na ma-unlock mo yan at ma-discover mo na, dito pala ako magaling. Dito ako magfo-focus kasi dito, advantage ko to, dito ako magaling eh. Subukan mong i-improve palalo yun. Mas maging magaling ka dun sa potential mo na yun. Maniwala ka sa akin, once na ma-unleash mo yan, magiging limitless ka, magiging unstoppable ka. Hindi mo alam, kumikita ka na ng limpak-limpak. All because you were able to unlock your potential. Unleash your potential power. Examples. Bibigyan ko kayo ng examples ng mga tao na na-unlock nila ang kanilang potential kaya sobrang sikat po nila at sobrang successful. Let me give you an example. Sa larangan ng basketball, mga kaibigan, we all know who Michael Jordan is. Kilala natin si Kobe Bryant. Kilala natin si LeBron James. Kilala natin si Stephen Curry. Michael Jordan na lang, imposibleng hindi nyo kilala yan. Tama po ba? Lahat kayo kilala yan. The reason ba't nyo kilala yan? Kasi nga sikat na sikat siya. At first, when he started his career in basketball, nung bata pa lang siya, hindi niya naman po talaga hilig ang basketball eh. Ang gusto niyang gawin is baseball. But then, during the course of, yung pagiging basketball player niya, na found out niya, na discover niya na mas nag-e-excel pala siya sa basketball. Nung na-discover niya yung potential niya sa paglalaro ng basketball, alam mo ginawa niya? He never stopped learning and training. Bakit? Kasi alam niya dun siya magaling eh. Kasi alam niya dun yung passion niya. The good thing about knowing or discovering your passion, mga kaibigan, the moment na maging passionate kasi ginagawa mo, hindi mo mararanasan ang hirap. Maranasan mo man ang hirap, hindi mo mararamdaman ang hirap. Bakit? Kasi kahit nang hirap, okay lang sa'yo. Parang ako, mga kaibigan, example ko lang, recently, naging hobby ko po ang pagmamountain bike. And pag may ahon, mga kaibigan, sobrang sakit po sa hita. But then, naging passion ko eh. Naging gusto kong gawin yung pagbabike. Kaya kahit na sobrang sakit, okay lang, paulit-ulit ko pong ginagawa. Bakit? Kasi pag ikaw, nagustuhan mo yung isang bagay, hindi mo napapansinin ang sakit. Bakit? Because that is your passion. Same thing with this guys dito sa picture.
Michael Jordan, nagwo-weights po yan, nagwo-workout po yan bukod sa paglalaro ng basketball, mga kaibigan, kasi mahal niya yung ginagawa niya. Same thing with the late Kobe Bryant. Unfortunately, he passed away due to helicopter crash. Pero before po siya sumikat, mga kaibigan, nagtatrain po yan 3 a.m. when all of his competitors are sleeping. Siya gising pa rin, naglalaro, nagtatrain ng 3 a.m. Sa tingin mo, napipilitan siya? Sa tingin mo, naiinis siya na nagtatrain siya ng 3 a.m.? Hindi po. Bakit? Kasi mahal niya yung ginagawa niya. Sabi nga ni Kobe Bryant, ang process ang kailangan mong mahalin. Hindi yung success. Kasi mga kaibigan, ang problema sa karamihan, when they think of success, ang iniisip lang nila yung success. Hindi nila nakikita na for you to become successful, may proseso po yan. Yung proseso na yan yung talagang ayaw ng karamihan. Yan yung talagang galit na galit yung karamihan. Ano yun? Yan yung agonizing pain, sakripisyo, frustrations, disappointments, rejections, failures. Sino ba naman na may gusto nun, di ba? Pero if you want success, kailangan mo mahalin yun eh. Ngayon, tanong ko sa inyo, ano po bang ginagawa ninyo na kahit na makaranas kayo ng ganun, wala lang sa inyo dahil mahal na mahal yung ginagawa niyo? That is one way for you to unlock your potential. Hindi yung tipong, ay nako, eto na naman, gigising na naman ako, kailangan ko na naman mag-recruit, hindi ko gusto itong ginagawa kong to. Hindi ka magsasucceed sa buhay, mga kaibigan, kung ganun ka mag-isip. Okay? Kailangan mong mahalin yung ginagawa mo. Same thing with LeBron James and Stephen Curry. So LeBron James, mga kaibigan, dalawa po yung dahilan kung bakit napaka-successful niya ngayon. Unang-una sa lahat, hirap na siya makita yung nanay niyang naghihirap. And nakita niya, na-discover niya ang potential niya sa paglalaro ng basketball. Kaya nung nakita niya na may advantage siya sa paglalaro ng basketball because of his physical abilities, in-improve niya pa po lalo. Hindi siya huminto sa kakatrain. Kaya ngayon, LeBron James, annual salary niya, nakita ko po, kasama yung endorsements niya, $97 million per year. Can you imagine magkano kinikita niya? $97 million sa isang taon. That's like 5 billion pesos sa isang taon na kinikita niya. All because na-discover niya yung potential niya sa paglalaro ng basketball. Huwag na tayo sa basketball, larangan na lang ng boxing. Manny Pacquiao. Ang dami-daming gusto maging boxer dito sa Pilipinas. Pangarap maging boxer, pero bakit nag-iisa lang ang Manny Pacquiao? Ito ang storya ni Manny Pacquiao, mga kaibigan. Na-discover po siya nung bata pa siya ng kanyang uncle. Nakita niya yung potential ni Manny Pacquiao sa paglalaro ng boxing. At dahil hirap na siya sa buhay, mga kaibigan, sabi niya, dito ko magaling, dito ko gagalingan. Kahit na napaka-negative nung nanay niya sa pagbaboxing, mga kaibigan, na-realize kasi ni Manny Pacquiao na dito siya magaling, dito siya may advantage, kaya dito ako magfo-focus. Imagine nyo dito sa picture na to, there's no stopping Manny Pacquiao to from becoming a famous boxer. Nung nagsisimula siya, tingnan nyo, yung gulong ang gamit niya para lang mag-train. Yung iba, kung wala equipments, hindi para sa akin ng boxing. Mahirap lang kasi ako, wala akong mga gamit. Pero siya, no excuses. Kaya nag-iisa lang po ang Manny Pacquiao ngayon. Na-discover niya ang kanyang potential. Na-unlock niya ang kanyang potential sa pagiging boxer. Kaya ginamit niya yun para maging isang successful. Another example, alis muna tayo sa physical activities or sa sports. Eto, bakit mga bilyonaryo itong mga to? Ito ba mahilig mag-basketball? Mahilig bang mag-boxing yung mga yan? Hindi po. Ito, simply, the reason they became so successful in life, like Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, at saka nakalimutan ang pangalan nito. Si Amazon. Okay, nakalimutan ang pangalan niya. Itong mga to, mga kaibigan, sobrang yaman, mga bilyonaryo. And they used their minds. Bakit? Na-realize nila, na-discover nila na ang gusto nilang gawin sa buhay ay mag-isip. Sinubukan nila maglaro, hindi nila gusto. Pero nalaman nila
na-discover nila na ito pala ang masarap gawin. Ito yung gusto kong gawin. Sa karamihan, ayaw mag-isip. Mas lalo yung mga bulakbol sa school, naku po, ayaw nila mag-isip. Pero itong mga taong to, yan ang hilig nila. E nung bata pa lang sila, ayun, si Jeff Bezos, thank you so much, Ruth. Yan, sorry Okay, itong mga to, bata pa lang, na-realize nila na ang gusto nila mag-analyze. Ang gusto nila, analytical thinking. Ang saya nila pagka ganun. Tayo, karamihan, sumasakit ang ulo every time na mag-isip. Para sa kanila, yun yung sports nila. Yun yung hobby nila. Enjoy na enjoy nila ang pag-iisip nila. And you will never know. Sa tingin mo, mga kaibigan, itong mga to, magiging successful kung ang magulang nila, pinilit sila na maglaro ng basketball or mag-boxing or mag-baseball or mag-football? Hindi. Bakit? Hindi naman yun ang potential nila eh. Pero dahil walang nakialam sa kanila, sarili po nilang na-unlock ang kanilang potential and na-realize nila na ito ang gusto ko. Ito ang passion ko. So dito ako magfo-focus. And that is why merong Apple ngayon. And that is why merong Microsoft ngayon. That is why merong Amazon at merong Facebook ngayon. Bakit? Itong mga to, na-unlock nila ang kanilang potential and they used it para maging successful. They maximize it. In-improve po nila yun. Eto mga kaibigan, kilala niyo naman to, mga Pinoy naman mga kaibigan. Ito mga famous vloggers. Alam niyo naman po na usong-usong pag-vlog ngayon. Rans and Niana mga kaibigan, ang babata, pero milyon-milyon ang kinikita kada buwan. Bakit? Na-realize nila na ang sarap, gusto nila yung ginagawa nila sa pag-vlog eh. Ito na lang yung pangalawa. Kilala niyo po ba yan? Si Mimiya? Sabi niya nga eh, Mimiya. Di ba? Sabi niya gano'n? It really hurts. Gumaganon pa. Imagine niyo mga kaibigan, who would have thought na isang Mimiya makakabili ng isang bahay na may swimming pool ngayon? Who would have thought? Na dating mahirap, ngayon may bahay, may swimming pool. May kotse, kabibili lang. Bakit? Yung ganitong klaseng itsura, yumaman. It's not because of yung kung ano man anyo meron ka, ano itsura mo, kung maganda ka or gwapo ka. Hindi po yun eh. It's all about you unlocking your potential. Itong si Mimi yan, na-realize niya na gustong-gusto niya humarap sa camera. And he used it to his advantage or to her advantage. Mas lalo niya in-improve. Ginalingan niya, bakit? Alam niya yun ang gusto niyang gawin eh. Si Alex Gonzaga, si Ivana, milyon-milyon ang kinikita kada buwan. Because they realize na itong gusto kong gawin. This is what I love. And kailangan ko lang galingan palalo dito sa ginagawa ko, dito sa aking potential. Alright? Ito pa, mga video streamers. Yung mga mahilig mag-Mobile Legends dyan, malamang kilala nyo itong mga to. Okay, sino dito mga kilala itong mga streamers na to? Gusto kong makita, tignan nga natin. Sino mga magko-comment dito? Sinong mga mahilig mag-ML dito? Alright? Itong unang picture, si Doggy. Okay? Sumikat siya sa pag-video stream. Isa siya sa mga unang sumikat sa Mobile Legends sa pag-video stream. Ang daming kotse po niyan mga kaibigan. Pero mas nakaka-inspire itong si Chooks. Si Chooks TV, ngayon ang ganda na po ng bahay niya. Mansyon. Pero dati, galit na galit ang kanyang pamilya sa kanya dahil napaka-addict niya sa paglalaro ng game, sa mga video games. Alam niyo mga kaibigan, ito maganda. Ito yung pinaka-perfect example ng unlocking his potential. Si Chooks TV, umabot sa point na inutusan daw siya para bumili ng isang parang may bibilin, parang suka yata yon sa tindahan para makapagluto dahil kulang yata ng suka. Medyo malaki halagang binigay, pambili. Dahil sa sobrang addict niya sa paglalaro, mga kaibigan, ang nangyari, hindi na po siya bumili, dumiretso sa video games. Naghintay ng isang buong araw ang kanyang pamilya. Hinihintay po yung parang suka yata yun. Ganun po siya ka-addict. But then, eto malupit. Dati, galit na galit sa kanya ang pamilya niya dahil sa pagiging addict niya sa paglalaro ng video. Pero alam niya na yun din ang kanyang potential. Doon din siya magaling eh.
Yun yung hilig niyang gawin. Yun yung passion niyang gawin. So, what he did was to improve yung kanyang potential. Nag-video stream siya. Pinakita niya yung galing niya sa paglalaro ng Mobile Legends, and because of that, because of him video streaming, ngayon milyon-milyon na po ang kinikita niya. Dating bulakbol, dating walang trabaho, dating kinaiinisan ng pamilya, but then alam niya potential niya, pagiging video gamer, ginamit niya po yun to his potential. Na-unleash niya po yun, and ngayon sobrang sikat na po niya. Same thing with this other guy, si Ghost Wrecker, tsaka si Dexy Diaz. Si Dexy napakabata, but then passion niya ang paglalaro, passion niya ang pag-video stream. Actually, nakasama pa nga ng anak ko to sa mga auditions, sa mga commercials, sa mga kaibigan. Gusto niya talaga humarap sa camera. Nag-video stream siya, and ngayon sobrang laki ng kinikita nitong batang to. Again, wag na tayong lumayo. Bakit number 1 ang empowered consumerism ngayon? Why do you think of all network marketing companies dito sa Pilipinas, bakit empowered consumerism ang the best? Bakit empowered consumerism ang pinakamalaki sa buong Pilipinas, not just in the Philippines but in other countries? Number 1 sa Nigeria, number 1 sa Africa. Alam niyo kung bakit? Because these people na nakikita niyo, ang ating mga board of directors, the late Sir Francis Miguel, Doc Ed Cabantog, Sir John Aspirin, Dr. Connie Cabantog, and our Vice President, Sir Jurgen Gonzalez and Sir Arnel Limpin. Ito po yung mga perfect example na na-unlock po nila yung potential nila as networkers, as businessmen, as entrepreneurs. And then since na-discover nila early, nung nagsimula ang empowered consumerism 15 years ago, na-unleash na nila eh. Na-unlock na po nila. Ang ginawa na lang po nila, in-improve pa nila lalo ang kanilang potential. And that is why meron pong empowered consumerism ngayon. Yan po ang nagagawa ng unlocking your potential. Because the moment you unlock your potential, the moment you unlock your potential, may improve mo yan. Hindi mo may improve ang isang potential kung hindi mo nalalaman kung anong potential meron ka. May improve mo lang yan pag alam mo na yun ang potential mo. At pag na-improve mo yan at naging sobrang galing mo dyan sa potential mo na yan, magiging limitless ka. Just like our board of directors. Nakita ko paano nagsimula ang isang Jurgen Gonzalez, ang isang Arnel Limpin, most definitely ang aking cousin, si Sir John Aspirin, Sir Francis Miguel. Nakita ko paano sila nagsimula. And they were able to unlock their potential. And that is why sobrang successful po na empowered consumerism ngayon. Mga top earners po natin, Joseph Lim, Mon Alburo, Tita Flor Andales, ang dami, sila Albert Hasma, sa mga ibang bansa, Michael Ocoli, Michael Adiemi, si Elias Muhuzi. Bakit sila? Ang lalaki ng kinikita. Pero bakit yung iba, hirap na hirap kumita na malaki? Tanungin niyo sila. Alam niyo, bago sila nagsimula, malamang hindi pa nila na-uncover, hindi pa nila na-discover ang potential nila. Pero along the way, slowly, they discover their potential. At dahil alam nila na kailangan nila maging leader, alam nila na ito ang kailangan una nilang gawin. Kaya po merong mga Joseph Lim ngayon. Kaya merong Mon Alburo ngayon. Isa lang po gusto ko sabihin. Kasi po na-maximize po nila yung potential nila because they were able to unlock their potential. Alright? Now, eto na. Yung iba, sasabihin, hindi ko alam paano ko i-unlock yung potential ko dahil unang-una sa lahat, hindi ko alam kung anong potential ko. Parang sa picture na to, ang tingin mo sa sarili mo, parang pawn ka. Pero ang totoo niyan, isa kang king. Kung pag-uusapan natin yung chess, akala mo, ikaw yung isa sa mga pawn na sinasakripisyo lang po. Pero what people don't realize is, sa lahat, king ka naman eh. Magiging hari ka only if you unlock and develop your potential power. So the next question is, paano mo malalaman kung anong klaseng potential meron ka? Sabihin natin, sige, ganda yung sinabi mo, Sir Christian, kailangan nating ma-unlock yung potential natin. Pero teka lang, paano nga ba ma-unlock? Paano ko malalaman kung anong potential meron ako? Yan, so, meron po ako nakita, meron po ako nabasa, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng
blog psychology. Ang pangalan niya is si Meg. Yun, nakalimutan ko yung apelido niya. Pero sabi niya dun sa blog psychology niya, meron siyang ginawang acronym. Ang tawag po dun is VITALS. Itong VITALS, hindi po VITALS na word, acronym po to. Itong VITALS na to, makakatulong po sa inyo para malaman nyo kung anong klaseng potential lang meron ka. Okay? Anong klaseng potential lang meron ka? Saan ka magaling? So let's start with letter V. Sabi nga dito, sa V, values po ibig sabihin yan. So if you have pen and paper with you, it is very important for you to take this down. Take this one down, i-take note nyo po ito, or pwede nyo pong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. Sabi dito, values. Helping others. Saan ka ba ano bang gusto mong gawin? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng leader ka or anong klaseng networker ka? Ikaw ba yung tipong ang priority mo, ang mahal mong gusto, ang hilig mong gusto is for you to help other people? Or ang gusto mo is for you to have good health? We have our products which will give you good health, which will provide you a very good health. Or ikaw yung tipong tao na kaya mo ginawa tong negosyong to is financial security, for financial security. Napakalalim ng why mo kung bakit mo gustong gawin tong negosyong to. Nakita mo na, kailangan ko to dahil ito yung nakita ko opportunity para mabigyan ko ng magandang buhay itong pamilya ko. I need financial security. Ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay na ganito ang buhay. Ayaw ko maranasan ng mga anak ko yung naranasan kong buhay. Yun ba yung pinaka gusto mong gawin? Or do you just, the reason you joined this business is because you just love helping people? Ang dami ko pong kilala mga kaibigan na the reason they joined this business is because ang priority nila is to help people. So, kailangan mo muna malaman, ano ba talagang gusto mo? Yung values na tinatawag, ano bang hilig mong gawin? Okay? So, later on, tatanungin ko kayo, ha? Okay. Ano bang values? Anong gusto mong gawin? Anong hilig mong gawin? Is it helping people? Is it having good health or financial security? Maybe you can type in the comment section kung gusto niyo makipag-participate if you want this presentation to be an interactive one. Pwede kayo mag-comment kung anong gusto niyo dito, kung ano bang hilig niyo gawin, ano bang gusto niyo gawin. Is it to help people have good health or, financial security? Letter I, it represents or it means interests. Anong passion mo? Sino ba to? Ang bilis, hindi ko na nabasa kaagad. Okay, sorry, hindi ko na nabasa kaagad dahil sobrang bilis. Alright, okay, well anyway, yung interest mga kaibigan, dun sa vitals, yung letter I, ito po yung nagre-represent ng passion mo. Ask yourself, or tanungin mo yung sarili mo, ano bang passion mo? Ano ba talagang hilig mong gawin? Is it like Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, wherein they just want to think and analyze things? Yun ba yung hilig mong gawin? Or ikaw yung isa sa mga parang mga athletes na gustong palaging on the go? Alright? Or ikaw yung tipong you love challenges. Ano ba yung interest mo? Ano yung passion mo? Saan ka nag-excel? Saan yung sa tingin mong magaling ka? Okay? Sabi ng iba, helping people. Sabi ni Aimee Ricafort. Yan. Si Rolando Gaviola, helping people. Ang dami, no? Daming gusto ng helping people. Okay. Well, anyway, going back, yung letter T naman, mga kaibigan, is called temperament. Your inborn preferences. Yung tipong pinanganak ka na ganun ka na, dun ka magaling. Alright? Yung tipong pinanganak ka na parang, etong gusto ko. Parang yung may mga nakikita kayo sa YouTube mga kaibigan na bata pa lang sobrang galing na. Parang talent, inborn na talent mo. May pinanganak na sobrang galing kumanta. Ano ba yung inyong inborn preferences mga kaibigan? Kailangan mo ring madiscover yan. Importante yan sa pag-unlock ng potential mo. Saan ka ba magaling? Okay? Si Sir Ariel Garces is watching. Sabi niya, helping people. Kaya ka pala napaka-successful ngayon, sir. No? Alright? Letter A, around the clock, sabi, when do you do things the best? When do you do things the best? Parang ganito, enjoy mo ba na ito ba yung parang pag may challenge like itong pandemic crisis, are you up for this challenge? Are you up to this challenge sa parang may pandemic crisis?
mas lalo kong gagalingan. Para sa akin, itong crisis na to is an opportunity for me to earn more. Yan. Ganyan ka ba mag-isip? Or ikaw ba yung tipong tao na parang, mas gusto ko yung ganito eh. Mas gusto ko yung medyo chill-chill lang. Mas gusto ko yung parang, yung dati. Hi, Ma'am Flor! Grabe, si Ma'am Flor nanonood. Tita Flor, kamusta ka dyan? Kaka-training ko lang sa inyo Friday. Thank you so much. Alam mo si Tita Flor, isa sa mga reasons kung bakit napaka-successful niya is because kahit na ang laki-laki na kinikita niya, she never stopped learning. Alright? Palagi pa rin po siyang nag-aaral. So, that is the reason kung bakit napaka-successful niya. So, sabi ko nga, around the clock, when do you do things the best? Saan ka ba gumagaling? Saan ka ba nag-excel? Pagka walang challenge, kung may mga challenges, kung merong mga pagbabago, kailangan mong malaman yun. Saan ka nag-excel? Okay? Pag merong ganitong crisis, mas gusto mo ba yung ganito? Or yung tipong mas gusto mo na parang balik sa normal, na wala masyadong challenges, na gusto mo planchado lahat, gusto mo organize lahat. Or ikaw yung tipong kahit hindi organize, mas kaya mong gumaling pagka hindi nag-organize ang isang bagay. Ganun po. Next, life mission. Ibig sabihin nito, meaningful goals. Ano ba ang goal mo sa buhay? Kasi alam ko, bata pa lang kayo, minsan yung iba sa inyo gusto maging doktor. Hindi para kumita. Pagkabata ka, hindi mo naman iniisip yung magkita ng pera eh. Yung iba, gusto maging doktor simply because they just wanted to help people. Alright? Yung iba, gusto maging politician. Bakit? Gusto nila maayos yung bansa. Anong life mission mo? Tanong ko sa iyo, ano ang life mission mo? Malamang yung iba sa inyo, sa mga nanonood ngayon, may not be even aware kung anong life mission nila. Tagal-tagal na nila sa empowered consumerism until now, hindi nila alam ano ba talagang life mission nila. So dito sa mga ito, mga kaibigan, importante po na dapat lahat to alam niyo yung sagot. And lastly, strength. Dito tayo kailangan mag-focus. Abilities, skills, and talents. Abilities, skills, and talents. Ulitin ko. Yung iba, sadyang hindi naman kasing galing ng isa. Halimbawa, meron isang networker, merong isang leader na sobrang galing mag-prospect. Na nag-uumpisa pa lang siya, sobrang galing na. Bakit? Potential niya yun eh. Na-discover niya kagad na ito yung potential niya. Ang galing niya kumausap ng tao. Ang galing niya kumausap ng tao. Eh, ikaw hindi ka marunong kumausap ng tao. Anong strength mo kung hindi ka marunong kumausap ng tao? Kung hindi mo strength ang pakikipag-usap ng tao, anong strength mo? Kailangan mo ma-realize, kailangan mo ma-discover. Kasi itong mga bagay na magdidiscover mo will lead you to success dito sa empowered consumerism. Hindi mo alam, masyado ka nagfo-focus sa pagpo-prospect, hindi mo alam na dito ka pala magaling. Masyado kang nagfo-focus sa pag-offline dito ka pala magaling sa pag-online. Hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo to alam tong anim na to. Or anim ba to? Yes, yung vitals. Malalaman mo lang kung saan ka magaling, mga kaibigan, kung alam mo yung values, interest, temperament, around the clock, life mission, at saka yung strength mo. Ngayon, habang nag-uusap tayo, it is best, mga kaibigan, na iniisip mo na, saan ba ako magaling? Ako ba yung tipong mahilig kumausap ng tao? Or ako ba yung tipong ang hilig magsalita? Yung tipong ako yung sobrang hilig ko mag-train? Or ikaw ba yung tipong mahilig magbenta ng mga produkto? Or ikaw ba yung tipong mahilig na humarap sa laptop or sa cellphone? Or would you rather go out and do offline marketing? Malalaman mo yan, mga kaibigan, kung inisip mo. Kung ngayon, inaalam mo kung saan ka magaling. Which leads me, mga kaibigan, to discussing yung types of potential. Dito natin malalaman kung anong klaseng potential meron ka. So let's discuss 3 types of potential lang po. Number 1, intellectual potential. Intellectual potential, people potential, and executional potential. Ito yung 3 bagay na, itong 3 types ng potential lang napaka-importanting dapat meron kayo. I'm not saying na dapat maging sobrang galing kayo dito sa lahat. All I'm saying is, dito sa 3 to,
sigurado, meron dito sa potential na to na talagang mas mag-excel ka than the two other potentials. What I'm trying to say is baka ma-realize mo na ikaw pala yung tipong merong intellectual potential. Pero hindi ibig sabihin na meron kang intellectual potential. Hindi ka na pwede magkaroon ng people tsaka execution of potential. What I'm saying is, mga kaibigan, is dito sa tatlong to, meron at merong isa na magiging sobrang galing mo. And doon ka mag-focus. Or better yet, sobrang galing mo dito sa isang potential na to and you improve on these two potentials as well para meron ka lahat nito. Alright? Kasi the more na meron ka nito, mas lalo kang magiging successful dito sa negosyo. So let's first discuss kung ano yung intellectual potential. Sabi nga dito, this is the ability to take on new intellectual challenges and take thinking to different levels. Those with high intellectual potential will be better able to progress to senior roles with a strong analytic bias or that require high-level strategic thinking. Ito yung mga mahilig mag-isip, yung intellectual potential. Ito yung tipong nag-e-excel sila pagka merong problema at sila nag-think outside the box. Alright? So parang halimbawa sa isang team, yung merong intellectual potential, ito yung parang coach. Alright? Halimbawa sa basketball, yung merong intellectual potential, siya yung coach, siya yung brains, siya yung nag-iisip ng play. Siya yung tipong point guard din. Iniisip niya kung ano yung mga laro, ano yung mga kalaban, ano yung ginagawa ng kalaban. Enjoy nila yung nag-iisip at nag-a-analyze. Tanong, ikaw ba, after knowing yung vitals, do you belong to this intellectual potential type of person? Ikaw ba yung masasabing merong intellectual potential? Come on. Meron ka ba intellectual potential? Ito ba talagang gustong-gusto mong gawin? Kasi, to some people, baka iba sa kanila, isip ng isip. Di ba? Yung mga empleyado, mga kaibigan, palagi na sa harap ng computer, isip ng isip. Palagi silang stressed pag-uwi. Bakit? Kasi pinipilit nila na mag-focus sa intellectual potential where in fact, hindi naman talaga yan ang meron sila. Ang meron sa kanila is maybe yung people potential or yung executional potential. Kaya sila nai-stress is because nagpo-focus sila sa isang potential na hindi naman talaga nararapat para sa kanila. Alright? So if you feel stressed sa ginagawa mo, isa lang ibig sabihin yan, hindi yan yung tipong potential na para sa'yo. Kasi pag yan yung tipong potential mo, if that is your potential power, hindi ka may stress. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Bakit? Mahal mo yung ginagawa mo eh. Alright? So, intellectual potential, ito yung mahilig mag-isip. Ito yung isip ng isip, analyze ng analyze. Tanong, do you have this intellectual potential? Ikaw ba yung tipong networker na mahilig mag-isip na mag-isip? Example, kung may mga grupo, hindi ko na babanggitin kung ano yung mga grupo dito sa empowered consumerism na sobrang laki. And the reason merong sobrang laking potential is definitely, meron dun sa team na yun na merong tinatawag na intellectual potential. Ang tawag doon, sila yung nag-iisip ng sistema. Sila yung nag-iisip ng sistema. Alam mo mga kaibigan, sa isang network, sa isang grupo, hindi yung grand upline lang ang magaling dyan. Iniisip nyo na, kaya merong ganitong grupo kasi ang galing-galing ng grand upline. Hindi po. It is a team effort. Malamang yung grand upline, magaling, meron siyang tinatawag na people potential. Mahilig kumausap ng tao. Ang galing niya sa mga tao. But then that grand upline doesn't have the intellectual potential na mag-isip ng sistema. Pero sa grupo niya, merong isang networker na merong intellectual potential who always loves thinking and analyzing, na nag-create ng sistema, na nagsasuggest dun sa kanilang grand upline. And dahil doon, okay to, ganitong gawin natin. Maganda yung suggestion mo. Bakit? Kasi sa team, merong isang taong merong intellectual potential. Nagets nyo? Kaya lumalaki ang isang grupo. Alright? Next type of potential is what you call people potential. Ito naman mga kaibigan, yung potential na yun, typical networker talaga na hindi takot humarap sa tao,
Mahal na mahal niya yung ginagawa niya na kumausap ng tao, yung tipong hindi niya namamalayan, kala niya 10 p.m. pa lang, pero alas 3 ng madaling araw na pala. Bakit? Simply because he loves or she loves what she is doing. Kumausap ng tao. Yung mahal na mahal siya ng mga tao. Yung grabe ang connection niya sa mga tao. Meron ganun eh. Tawag dito inborn preferences. Just like for example, sa akin na lang, naging networker po ako at the age of 17. Nung time na yon, nagme-medtech po ako. College po ako. Kala ko yun ang gusto kong gawin. Kala ko, hilig ko mag-doktor. Naging pre-med ko po ang medtech. Nasa laboratory po ako. But then, all of a sudden, parang hindi ko na-enjoy itong ginagawa ko. And then, suddenly, I was invited na dito sa network marketing industry. And from the first time na makita ko ang marketing plan, kinalimutan ko na pagme-medtech ko. Bakit? Kasi na-realize ko na itong gusto kong gawin, kumausap ng tao. It even came to a point na alam nyo, hindi ako proud sabihin na hindi ako naging okay na upline dati. Why? Because I was still very young that time. Wala pa po talaga akong deepest why. Pero na-discover ko na yung potential ko noon. Na-unlock ko na po yung potential ko noon. Na-realize ko na ang gusto ko kumausap ng tao. Nag-medrep po ako. Yung trabaho ko na yon was still talking to professional doctors. Until ngayon, trainer po ako. Ang hilig ko po kumausap ng tao. Ang problema nga lang, nasa harap po ako ng screen, pero at least nanonood po ang mahigit 400 na viewers. Mas gusto ko pong kumausap sa inyo nang nakaharap kayo na marami. But to some people, hindi nila gusto yun. Ayaw nila yun. Gusto nila yung tipong nandun lang sila. Hindi nila gustong magsalita. Number one, katulad ni founder ng UEI, si RTD. Ayaw na ayaw niya humarap sa maraming tao. Sinabi niya yon nung inawardan siya ng Hall of Famer. Ayaw niya yon. Pero bakit napaka-successful niya? Maybe because hindi siya nag-excel sa people potential or intellectual potential, but because of the executional potential. Later on, I'm going to discuss to you ano yung executional potential. But then, like I always say, the reason people succeed is because they were able to unlock their potential. Nalaman nila kung anong klaseng potential meron sila. Tanong, anong meron ka? Intellectual potential or people potential? This is the ability to keep work effectively with ever more diverse and large groups of people. Those with high people potential are equipped to move into different cultures or take on significant people management responsibilities. I was sent to Nigeria. Kakaibang culture. Hi, Mala. Mala Lau is watching. Kamusta ka? I miss going to Kalibo. Hopefully, I get to visit yung BCO natin dyan. Okay? Nasaan na ba ako? Nasaan na ba? Yung people potential, sabi nga, they were equipped to move into different cultures or take on significant people management responsibilities. Sabi ko nga, I was sent to Nigeria with totally different culture. Ako yung tipong tao, mga kaibigan, dati na pag nagsalita, napaka-formal. Yan. But then, nung dinala ako sa Nigeria, na-realize ko, mga kaibigan, na ang kailangan ko palang gawin doon is for me to adapt to their culture. Alright? Nag-adapt po ako sa kanilang culture. And hindi po naging problema sa akin yan. Why? Because I love talking to people. I love talking to people. Kaya hindi po ako nahirapang mag-adjust. Because that is my passion. Ang passion ko po kumausap ng tao. Ang passion ko po is to be with people. And I know that I have that people potential, mga kaibigan. Okay? And the last one, it's called executional potential. Ito malupit. The ability to move into new situations and still get things done. To initiate new activities or see existing ones through extreme challenges over a sustained period of time. Ano ibig sabihin nito? Ito po, mga kaibigan, yung mga tao na sobrang magaling mag-adapt sa mga changes. Sila po yung willing to take on any kinds of challenges. Kung may mga challenges, bring it on! Sila yung sobrang kayang mag-adjust kung anumang environment ng mga pagbabago ng environment,
It's okay for them. They love what they're doing. And ito po, you need to listen to me for the next 5 minutes kasi ito po, napakagandang realization. What makes Alliance in Motion Global or Empowered Consumerism the number one multi-level marketing company in the Philippines right now? Alam niyo kung bakit? Because when they started this business, umpisa pa lang, hindi pa nagsisimula tong kumpanyang to, kumpleto na po yung potential ng ating board of directors. Doc Ed Cabantog, alam naman po natin yan. Intellectual potential. Intellectual, hilig mag-isip. Nag-usap nga kami, nag-meeting kami before I was sent to Nigeria. Sabi niya, alam mo, Christian, I'm an entrepreneurial type of person. Napaka-workaholic ko. That's why you see him in the office almost every day, hanggang 1 a.m. or 2 a.m. during the normal days. Bakit? He loves thinking. He loves analyzing. Gusto niya mag-analyze. Intellectual potential. Meron na kaagad unang ingredient, ang empowered consumerism. Sinamahan pa ng the late Sir Francis Miguel and Sir John Aspirin, who's so good in people potential. They love talking to people. Alright? Na-gets yung ibig sabihin? Nare-realize yun na po ba kung bakit ang ganda-ganda ng empowered consumerism? Kasi yung tatlong board of directors natin, meron lahat. Okay? People potential, intellectual potential, and one of the most important things, executional potential. Anumang challenges ang dumating dito sa Pilipinas, willing at ready ang ating company to take on any kinds of challenges. Why? Because our board of directors have what we call the executional potential. Hindi yan nagka-crack under pressure. Pag may problema, bring it on. Kaya natin yan. We love thinking, we love analyzing, we love adjusting, we love adapting. And mga kaibigan, isa lang po ang ibig ko sabihin. Pag sa grupo ninyo, kumpleto ang people potential, intellectual potential, and executional potential, hindi po ako magtataka na lalaki po ng bonggang-bongga ng inyong grupo. How much more kung ikaw yung tipong networker na meron lahat to? Na meron intellectual potential, na hilig mag-isip, hilig magbasa, hilig mag-aral. Tapos meron kang people potential na gustong-gusto mo kumausap ng tao, executional potential na willing kang mag-take on any challenges, any kinds of challenges. You can now see what will happen to you kung meron kang ganitong klaseng tatlong potentials. Alright? Pero like I said kanina, dito sa tatlong to, meron at merong isang mag-excel ka. Meron at meron dito sa isa na to, sa tatlong to, na dun ka magiging sobrang galing. Now that you know the types of potential, now that you know how to know what kinds of potential you have, now let's be interactive. I want to see some comments in the comment section. Ano sa tingin nyo ang potential na meron kayo? What type of potential do you have? Yung saan napakagaling ka? It may be one type of potential, it may be two types of potential, it may be all these types of potentials. Pero gusto ko malaman kung ano sa tingin mo ang potential na meron ka. Na-discover mo ba? Ngayon lang ba na-unlock mo yung potential na meron ka? I want to see some comments, mga kaibigan, kasi this is very, very important. Kailangan nyo talaga ma-unlock itong potential ninyo. Alright? Si Jessa Carrion said people potential. So, if you think na Ma'am Jessa Carrion, you think you have that people potential, then I suggest, my advice is for you to focus more on the people potential. Meron ka ng people potential, ang gawin mo, galingan mo pa. Mag-aral ka pa more on people potential. Ang dami talaga, ito malupit. Si Cindy Labid is more of an intellectual potential type of person. So, Ma'am Cindy, isa lang ibig sabihin nito. If you have this intellectual potential, since we are in the people business, you need to improve also on the people potential. Ang maganda niyan, since meron ka ng intellectual potential, malaki ang potential mo, Mama Cindy Labit, na makapag-create ng isang malaking grupo. Bakit? Kasi mahilig ka mag-isip, mahilig ka mag-analyze. Sooner or later, makakapag-create ka ng sistema
Of course, dapat within the system of empowered consumerism, na sistema na magiging applicable sa buong grupo mo at magpapalaki ng grupo mo. Alright? Yun po yung advantage na meron kang isang intellectual potential. If you don't have that, maybe one of your members or one of your leaders under you, meron nun, you need to work as a team. Kaya nga dito sa negosyong to, importante po yung tinatawag nating teamwork. Because you may not have all this, you may not possess all these types of potential. Pero definitely, isa sa mga grupo mo under you, yun yung meron. So you need to work as a team. Kaya nga kung sino po dito yung grupo na merong teamwork, sila po yung lumalaki. Sila po yung nagsasucceed. If you're the type of networker who works alone, chances are, hindi ka magsasucceed dito. Simply because, kailangan may tatlong yun. Just like our board of directors, ang bilis lumaki na ating company, lahat kumpleto sa kanila. Alright, si MCDS, sabi niya, people and intellectual potential. Yan, kaya nga ang laki-laki ng kinikita mo ngayon eh. Di ba? Because nadidiscover nyo ang inyong potential. But I believe there's one network or the one leader here who commented na hindi siya sure kung anong type of potential siya. Maybe hindi niya nasimulan tong topic na to. So, whoever you are sa nag-comment, I'm not gonna mention your name. All you need to do, ma'am, is to watch this video again. Start from yung pinaka-umpisa, then nandun po yung isa sa mga topics ko na how to know what types of potential you have. So para madiscover mo kung anong klaseng potential meron ka. So si Marisa Lomboy said executional potential. So you love challenges, ha? So okay yan, maganda yan. So thank you so much. Thank you so much sa mga nag-comment. Pero since medyo we're running out of time, ito lang masasabi ko. You've now discovered kung anong merong potential ka. You have unlocked your potential. Ito yung meron ka. Ito yung dito. This is where you're good at. Yun nga, yung sinasabi ko, dito pala ako magaling. Imagine mo, isip ako ng isip, dito pala ako magaling sa sa people potential. Kung dito ako magaling, ito yung hilig kong gawin. This is what I love. Hindi ako napapagod dito. Hindi ako na-stress dito. Kailangan ko aralin to. Kailangan ko pang mas maging magaling about dito sa people potential na to. Or kung sabihin natin execution of potential ka, kailangan pang mas lalong galingan. How? By reading books. Magbasa ka. Attend lots of trainings. Okay? Dapat marami kang marami kang panlaban or marami kang bala para ma-improve mo yun. Bakit? Kasi nga sabi ko sa inyo, the moment na ma-improve mo yan at naging sobrang galing ka dyan, that is the time na ma-unleash mo ang potential power mo. And once na ma-unleash mo yan, magiging limitless ka. Magiging unstoppable ka. There's no stopping you from getting what you want. Alright? Now, susunod na tanong dyan. How to develop your potential. Okay? Na-unlock mo na eh. Nakita mo na, ito pala yung potential ko eh. Sabi ko, you need to improve on your potential. Kailangan mo i-develop. Pero paano? Now, this will be my last topic, how to develop your potential. And we will start with the number one way or tip. Number one, first you need to do is for you to know your strengths and weaknesses. If you're so good in people potential, for example, nakuha mo, na-unlock mo is people potential pala, doon ka magaling. Anong strength mo doon? Bakit mo nasabi na magaling ka sa people potential? Saan ka magaling? And on the other hand, magaling ka nga doon, pero imposibleng wala kang weakness. Wala kang weakness, imposible yun. Dapat meron kang magiging weakness sa people potential mo. Now, the question is, hindi mo malalaman ng weakness mo kung hindi mo inaalam kung anong weakness mo. Saan ka ba hindi magaling? Saan ka ba magaling? Saan ka hindi magaling? Okay? Bakit? Kasi pag nalaman mo ay na-identify mo ang iyong strengths and weaknesses. For example, sa weakness mo, na-identify mo na people potential ang hilig ko, this is what I love, this is my passion. But then, meron akong weakness. Hindi pala ako magaling dito. Kung na-identify mo yun, yung weakness na yun, anong gagawin mo? Di syempre, i-improve mo yun, di ba? Syempre, tatanggalin mo yun. Kailangan mo i-develop yun na maging strength. And hindi mo ma-develop yun into a strength kung hindi mo na-identify yung strength, yung weakness mo.
And one way to know your strengths and weaknesses is ask for feedback and listen. Karamihan, mga kaibigan, ayaw makinig. Bakit? Sobrang taas ng pride. Hindi nila matanggap na merong magsasabi sa kanila na hindi ka magaling sa ganito. Yung tipo, uy, ang galing mo, pero alam mo, may mali ka dito. Pero sa sobrang biling mo sa sarili mo, ayaw mo makinig. Pero kung gusto mo talaga ma-develop yung potential power mo, you should be asking for feedback and listen. Bakit? Kasi minsan, dun mo marirealize or madidiscover kung anong potential meron ka. Akala mo ito yung potential mo, intellectual potential. But then every time na magsalita ka, every time na mag-talk ka, every time na may makasalamuha ka na network or grupo, ang palaging sinasabi nila, uy sir, alam mo, ang galing-galing mo magsalita. Alam mo, ang galing-galing, nakakakonect ka sa mga tao. Alam mo, hindi kayang gawin ng maraming tao yun. Nakaka-connect ka. All the while, akala mo, intellectual potential. But then since you were listening, you were willing to listen to feedbacks, na-discover mo na, teka lang, akala ko itong gusto ko, pero karamihan ng mga tao, ang alam nila, dito ako magaling. Baka meron akong maling ginagawa. Baka naman pala dito ako magaling. And then you will realize na dito ako pala magaling. You will suddenly realize na parang, ay grabe, no? People potential pa lang aking strength. Kailangan ko pang i-improve lalo to. Bakit dito pala ako magaling? Good thing, buti na lang, nakikinig ako. Hindi po masama na makinig ka sa mga critics. It is where you will learn. Okay? Basta make sure na reliable po yung tao magsasalita. Kung yung tao yan ay napaka-chismosa, huwag na po kayo makinig doon. Makinig kayo sa mga mentors ninyo. Yan, yung mga sincere na tulungan ka. Pero yung tipong taong galit sa'yo, hihingi ka ng feedback, sigurado lahat na sasabihin niya negative. Kaya huwag po kayo nakikinig sa mga yun. Alright? Next, know your emotional triggers. Ano ba yung nakakapag sumisira ng araw mo? Ano yung madalas kang mapikon? Ano yung madalas na sumira ng araw mo? Okay? One thing for you to develop your potential is malaman ko ano yung mga weakness mo. Ano yung nagpapagalit sa'yo? Kasi pag nalaman mo yun, alam mo na yung susunod na gagawin mo. Alam mo na yung susunod na, teka lang, ito yung emotional trigger ko. Na-identify mo na kung ano eh. Aware ka na. Kaya pagka na-realize mo na parang, I'm very close na magalit na, mabuti na lang, alam ko aking emotional trigger, you know what to do. You know kung paano mag-adjust. And you will develop your potential pagka alam mo po yun. Okay? Next, set boundaries. When I say set boundaries, minsan, sa sobrang passionate mo, sa sobrang mahal mo yung ginagawa mo, minsan nagiging OA na. Okay? Minsan parang hindi ka na natutulog, alam mo yung ayaw mo na matulog, gusto mo mabilisan, you grow impatient. You need to know how to set boundaries. Dapat may limit. Halimbawa, talk ka ng talk for 1 week. Ang tulog mo araw-araw is 1 hour or 2 hours. Hindi rin po maganda yun. Dapat alam mo kung ano yung limit mo. Halimbawa, isip ka ng isip, wala ka ng tulog, yung mata mo, yung eye bags mo, ganito nakakapal, di ba? Hindi rin po nakakatulong yun. Okay? Hindi po nakakatulong yun. And kung hindi ka marunong mag-set ng boundaries, mas makakasama pa po sa inyo yun. Alright? One way to develop your potential, mga kaibigan, is you know how to set boundaries. Ano pa? Practice self-discipline. Self-discipline is one of the most important skills na kailangan ma-acquire ng isang leader. Yung tinatawag nating self-discipline. Kasi, naniniwala po ba kayo, mga kaibigan, dito sa network marketing? If you guys agree, type 1. Naniniwala po ba kayo na darating ang time dito sa network marketing, mga kaibigan, when you start doing this business, kahit na gano'n ka ka-power, kahit na araw-araw ka pupunta sa opisina, kahit araw-araw mo kausap yung mentor mo, kahit araw-araw kang nakikinig, darating ang time, mga kaibigan, na mawawala ang motivation mo. Do you agree with me? Please type 1 if you guys agree with me. Naniniwala po ba kayo na mawawala one day ang motivation mo kahit na everyday kang nagmo-motivate sa sarili mo? Darating ang time, mawawala yung motivation. And
Itong self-discipline, mga kaibigan, will separate a successful person to an unsuccessful person. Bakit? Kasi, pag nawala ang motivation mo, yung mga unsuccessful na tao, ang ginagawa mag-quit. Kasi the reason kung bakit naman sila nag-join dito sa negosyong to is because they were simply motivated. Na-motivate lang naman sila. May kotse, may pera, may bahay. Na-motivate ka. Pero pag nakaranas ka na ng mga sakit, mawawala unti-unti ang motivation niya. And yung mga successful na tao, the reason sila nagiging successful is pag nawala ang kanilang motivation, ang natitira na lang po isang tinatawag po na self-discipline. Yung self-discipline na yun, ang tawag dito mga kaibigan, yun yung tipong pag nakaranas ka na ng sakit, nakaranas ka na ng hirap, nagsakripisyo ka na, pinagtawanan ka na, ininsulto ka na, wala ka nang naging kaibigan dahil tingin sa'yo ng mga tao may ketong ka, tuwing darating ka, o ito na si Mr. Easy, ito na si Ma'am Easy, o tara na, alis na tayo, magre-recruit na naman yan. Feeling nila may ketong ka. Diba? Pag nakaranas ka ng ganun, ang hirap. Okay? And the only way for you to continue doing what you're supposed to do is kung meron kang tinatawag na self-discipline. Kasi wala na yung motivation. Ang matitira na lang po yung disiplina. Kung meron kang disiplina. Pag wala kang disiplina, ang susunod na gagawin mo once na mawala ang motivation mo, mag-quit. Kaya ang dami po nag-quit. Simply because they do not have that motivation. Sino ba sa inyo dito yung madalas nag-ano? Sino dito yung yung type nyo po number 5 ha? Type nyo number 5. Kung guilty ka. Okay? Sino po dito mga kaibigan yung nagsabi or naka-experience na sinabi, next week, magpapapayat na ako. Ha? Sino dito nagsabi, next week, magpapapayat na ako. Pero hindi nyo na-realize, 5 taon nyo na palang ginagawa na sinasabi yan, 5 taon na rin po kayong hindi pa rin nagpapapayat. Pero madalas nyo sabihin, next week, magpapapayat na ako. Pero 5 taon nyo na palang sinasabi yan, hindi pa rin kayo pumapayat. Alam nyo kung bakit? Kaya nyo sinabi na magpapapayat ka na, simply because maybe may napanood ka na nagpa-motivate sa'yo para magpapayat. Alright? Pero, bakit 5 taon ka na hindi pumapayat? Kasi the moment na nag-start ka magpapayat, after ilang days, makakaranas ka ng gutom. Makakaranas ka ng sakit ng katawan. Di ba? Pag nakaranas ka ng sakit at gutom, hindi mo mapipigilan yan. Ang gagawin mo, ayoko nang magpapayat, kakain na ako ng mga masasarap. Kaya 5 taon or 10 taon mo na sinasabi yan, hindi ka pa rin pumapayat. Bakit konti lang ang medyo may magandang katawan? Kasi po, sila yung nakakaranas ng gutom, sila yung nakakaranas ng sakit ng katawan. Pero, dahil meron silang tinatawag na self-discipline, tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa kahit ang sakit-sakit na. And that is why nakukuha nila yung success na tinatawag. Ladies and gentlemen, kung gusto mong ma-unleash yung potential power mo, you need to have or you need to practice this self-discipline. Yung self-discipline, kasi whether you like it or not, while you are developing your potential, makakaranas ka ng mga bagay na magtatanggal ng motivation. Mangyayari yan. And para ma-develop mo lalo ang iyong potential, dapat meron kang tinatawag na self-discipline. Na tipong while you are developing or improving your potential na na-unlock mo or na-discover mo, habang pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, habang you are experiencing or facing failures, experiencing rejections, there are lots of sleepless nights, pagtatawanan ka, ang daming mga sakripisyo, dahil meron kang disiplina, okay lang yun. Kasi alam mo, sa mind mo, kailangan ko maranasan to eh. Ito yung isa sa mga parte para mas lalo kong ma-unleash tong potential power ko. Kailangan ko maranasan to. Na kahit ang sarap na tutuloy, ay ang sakit na tutuloy pa rin ako, bakit? Meron akong disiplina. Ilagay niyo po sa minds niyo. Iset niyo po sa minds niyo na sa mga successful na tao, importante ang merong self-discipline. Kasi ito lang naman ang pinaka-importanting meron ka.
pagka nawala ng motivation mo, pagka medyo nalobat ka. Ito po ang dahilan kung bakit hindi nagkikwit ang mga successful na tao. It is because they have the self-discipline. Okay? Next, keep an open mind. Same thing lang po to no, when you ask for feedback and listen. The more na mas open-minded ka, the more na mas makakapag-adjust ka, the more na mas marirealize mo na, okay, dahil open-minded ako, dahil nakikinig ako, ito ang kulang ko, ito ang dapat ko pang ma-improve, dito ako magaling. Keep an open mind. Keep an open mind. Alright? Ano pa? Malapit na tayo matapos. Discover your physical limits. Now, tanong, anong kinalaman naman ng physical limits? Anong kinalaman ng physical limits sa pag-develop ko ng potential? Kasi mga kaibigan dito, when I talk about physical limits, yung physical activities, merong mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Tama? Like for example, taba-taba mo. Okay? Huwag sanang matamaan yung... like for example, medyo overweight ka. Yun na lang, para medyo hindi pangit pakinggan, di ba? Medyo overweight ka. And sabi ng instructor mo, or meron kang instructor na gym instructor, dahil nag-decide ka na mag-gym, sasabihin niya, alam mo, gusto ko umabot sa point na kaya mo mag 100 push-ups sa isang push-up lang. Uy, si Ma'am Marisa. Ouch daw, sabi niya. Okay. Sinabi ni gym instructor mo na kahit na overweight ka, I believe in you. Alam ko, there will come a time na kaya mong mag-push up hanggang 100 push-ups na walang hinto. Pero para sa'yo, teka lang, imposible yan. 2 push-up nga lang, hindi ko na kaya, 100 pa kaya. 2 push-up ka, hindi ko kaya, 100 pa kaya. But then, because you are discovering your physical limits, sinubukan mo, alright? Nag-work hard ka, nagsakripisyo ka, ginawa mo. Hindi mo na-realize na pumapayat ka na, gumaganda ng katawan mo, at nare-reach mo ng 100 push-ups. This is the same thing with you discovering your potential or developing your potential power. Akala mo hindi mo kaya yung ganito. Akala mo hindi mo kaya yung ginagawa ng isang Joseph Lim or ng isang Mon Alburo or ng isang Albert Hasma. Akala mo hindi mo kayang gawin. Pero dahil meron kang mindset na wherein sanay ka na mag-discover ng iyong physical limits, na na-realize mo na dati nga hindi ko kaya mag 100 pero nakaya ko to, yung mindset mo magiging, teka lang, kaya ko yan. Kasi nagawa ko nga imposible. Ngayon, nagawa ko, yan, para sa iba, imposible yan, kaya ko yan. Ibig sabihin, nade-develop yung mindset na yung mind mo na kaya mo ang isang bagay basta ginusto mo. Okay? So one way for you to develop your potential or improve your potential para maging limitless ka or unstoppable is for you to discover your physical limits. Alright? Kala nyo, walang importansya yan, ano? Importante po yan. Motivate yourself. Katulad ng sinabi ko kanina, there will come a time na mawawala ang motivation mo. Pero, it is your job, it is your responsibility na as much as possible, you always need to motivate yourself. Kasi mas madaling gawin ang negosyo pagka everyday, motivated ka. Hindi naman enough yung meron kang discipline. Mas mapapadali na meron ka ng disiplina and yet, motivated ka pang gawin tong negosyo. Mas madali. Okay? Kumbaga parang sa, ano bang magandang example? Sa basketball na, since mahilig mag-basketball yung mga Pilipino, kung wala kang motivation at meron ka ng disiplina, bago ka mag-shoot, yung ring napakaliit. Ang hirap. Pero dahil meron ka disiplina, kaya mo. Ang hirap nga lang. Pero kung may motivation ka, parang yung ginagawa mo, yung ring sobrang laki na ang daling mag-shoot. So, sa negosyo, ganun din po. Kaya mo mag-succeed with discipline alone. Pero mas mapapadali ang pag-succeed mo kung merong kahalong motivation po yan. So it is your job to always motivate yourself para mas mabilis mong madiscover ang potential mo or ma-develop ang iyong potential power. Okay? Ano pa? Surround yourself with people you love. Mas madali, mas masarap,
mas maganda na gawin itong negosyong to if you are surrounded by the people you love. Imagine, kaya tingnan mo, sa ibang mga companies, halimbawa ako empleyado, nagpunta ako sa isang company wherein lahat ng mga nakakasalamuha ko, puros mga chismosa at chismosa. Na ikaw, ang focus mo lang is just to work and work and work. Pero you are surrounded by these people na walang alam gawin kundi mag-chismis at mag-chismis. Sa tingin mo, magiging effective ka na tao? Sa tingin mo, magiging effective ka na empleyado? I don't think so. Pwede siguro, pero ang hirap. Pero if you surround yourself with people you love, like for example, if you surround yourself with successful people dito sa negosyong to, if you surround yourself with mentors na walang alam gawin kung hindi matuto ka, then mas mapapadali po na ma-develop mo yung potential mo. Sabi ko nga, listen to feedbacks. Pag marami ka nakakausap na very sincere sa'yo, sasabihin nila kung anong weaknesses mo. May mentor ka, hindi niya pwede sabihin, oh, ang galing-galing mo, grabe, power ka, kahit na hindi ka naman magaling. Hindi po tunay na mentor yon. Ang tunay na mentor, hindi po yan matatakot na sabihin ko anong weakness mo. Bakit? Alam niya kasi it's for your own good. Yun ang tunay na mentor. And you, dapat ikaw, open mind ka dapat doon. Dapat willing kang makinig sa feedback. And hindi mangyayari yan if you don't surround yourself with successful people or the people you love. Okay? People you love includes your family. Bakit? Reason mo yun eh. Why mo yun. Deepest why mo yun. The more na nasusurround mo yung sarili mo with them, mas nare-realize mo na, teka lang, ito yung potential ko. I need to be very good at this para mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya ko. Ang aking pamilya. I'm sorry. Alright? And I believe this will be the last one. Try new experiences. Try new experiences. Kung bakit may mga grupong lumalaki dito sa negosyong to is because these are the type of people who try new experiences. If they just focus on the marketing plan, if they just focus kung ano yung mga basic like ASAP training or leaders training, and they don't try new experiences like, for example, Dr. Ed Cabantog, who always innovate things. Alam mo, if he doesn't try new experiences, wala na pong empowered consumerism ngayon. Good thing we have Doc Ed, who has that intellectual power or potential. He tries new experiences. Kaya almost every year may mga bago tayong produkto. Ang latest natin, si Supreme. Because he tries new experiences. Ngayon, iba-iba na yung sistema natin. Ang dami natin naging sistema. Nagkaroon tayo ng R2Me. Nagkaroon tayo ng online marketing. Nagkaroon tayo ng bagong marketing plan. Sa ibang bansa, nagkaroon tayo ng economy driver plan. Kung wala siyang skill na wala siyang attitude na nagsusubok ng mga new experiences, then walang mangyayari po dito sa negosyong to, dito sa company natin. Good thing, meron pong mga board of directors who loves to try new experiences. And as a leader of empowered consumerism, dapat ganun din po kayo. Try new experiences. Mag-experiment kayo. Malay mo yung experiment mo, magbibigay ng napakagandang sistema para sa grupo mo at eventually lalaki ng sobrang bilis. Alright? Now, last one. Find a mentor. Alam ko may mga iba po dito na iiwan ng uplines. And especially sa Nigeria, no? Ang dami po mga Pilipino nagma-market. I'm not pertaining to all networkers or online marketers, pero there are some, unfortunately, na merong nagne-network sa Nigeria, pinangakuan, but then after mag-pay-in, kinalimutan na. So it's so sad na meron mga ganong klaseng networkers, pero sana po mabawasan. Pero when I was in Nigeria, ang dami ko nakakausap ng mga leaders na humihingi ng mentoring, humihingi ng tulong. Wini-welcome ko po yung gano'n, tinuturuan ko po sila. Because, ang palagi ko sinasabi sa kanila, your success in this business will never depend on your upline. It is you who will dictate your success in this business. So, with or without an upline, there will always be ways for you to find a mentor.
And ikaw, sa paglapit mo sa akin, sasabihin ko na lang yung Tagalog, di ba? Yung paglapit mo sa akin is one way for you, is one way of you finding a mentor. And you're doing a great job, sabi ko sa kanya. So always find a mentor. Because it is only through mentors will you be able to discover your true potential. Kasi sila'y nakakakita eh. Sila'y nakakakita sa'yo. Parang ganito, si Michael Jordan at saka si Phil Jackson, yung coach. Phil Jackson is never as good as Michael Jordan when it comes to playing basketball. Imposibleng maging kasing galing ni Phil Jackson si Michael Jordan pagdating sa larangan ng basketball. But here's the question. Bakit si Michael Jordan, mentor niya si Phil Jackson? Bakit para kay Michael Jordan, ang palagi niya sinasabi, hindi raw siya mapupunta sa posisyon niya ngayon without his coach, Phil Jackson. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman porke hindi magaling mag-basketball ang coach, ibig sabihin wala na siyang karapatan para i-mentor ang isang Michael Jordan. Ang ibig ko sabihin, dahil si Phil Jackson ang nakakakita nung laro ni Michael Jordan at hindi si Michael Jordan. Same thing with empowered consumerism. Yung mga mentors mo makakakita ng weaknesses mo. Yung mga mentors mo makakakita ng strength mo. And pag narinig mo yun sa kanila, alam mo na ang susunod na gagawin mo. And hindi mo malalaman yun, mga kaibigan, kung wala kang mentor. So, if kayo, mga kaibigan, meron kayong mga mentors ngayon, pasalamatan nyo. Pasalamatan nyo. I'm giving you the opportunity to type in the comment section below kung sino yung mga mentors nyo. I-type nyo, pasalamatan nyo kung sino man sila. Okay, I'm giving you an opportunity. I'm giving you this chance na i-type po. Kung proud kayo na meron kayong mentor, i-type nyo dyan. Thank you, upline ganito. Thank you, mentor ganito. Please, i-type nyo po dyan. Kasi kung maging successful ka man dito sa negosyong to, napakalaking bagay po or napakalaking factor po yung kung sino man ang mentor ninyo ngayon. Okay? So, giving you this chance na pasalamatan at i-appreciate po yung mga mentors ninyo because they will help you uncover or discover your true potential. Okay? So, thank you. Yan o, yan ang dami na nila. Yan. So, yan. Dapat ganyan. Kasi, napaka-importante po ang upline. Napaka-importante po ang mentors. And I hope that you guys have learned a lot from my presentation today. I don't know kung paano nyo tinake itong aking presentation, but I hope somehow I was able to help you discover kung anong potential meron ka. Kasi yun naman po talaga ang pinaka-goal ko eh. Ang pinaka-goal ko is maturuan kayo kung paano nyo ma-unlock yung potential niyo because isa sa mga pinaka-importante ingredients po ang malaman nyo kung anong potential ka. Para alam mo, you know where to start. Paano ka magsisimula? Because if you don't know your true potential, hindi mo malalaman kung paano ka magsisimula dito sa negosyo. And I'm very thankful. I appreciate those leaders na nagte-text or nagko-comment ng pag-appreciate nila sa kanilang mga uplines. Yan. So it's time for you to appreciate your uplines. Thank them for always being there for you, for guiding you dito sa negosyong ko. I believe they deserve this appreciation kasi I believe na napaka-sincere po nila na tulungan po kayo para mag-succeed dito sa negosyong to. Alright? So, before I end, I'm going to leave you with this last quote, sabi by Gordon Hinckley, one of the religious leaders dito, mga kaibigan, dito. Sabi niya, mga kaibigan, limitless is your potential. Magnificent is your future. Again, ulitin ko, limitless is your potential. Magnificent is your future. Kung madiscover mo lang as early as now kung anong potential mo, always find a way na ma-maximize po ang inyong potential.
Take advantage of the potential that you have right now. And make sure na ma-unleash niyo po yan para maging limitless. Maging unstoppable kayo. Because the moment na mangyari po yan, your future will be very, very magnificent.